So, mababasa niyo po dyan sa verse na Romans chapter 5 verse 12 po. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, yung one man po na tinutukoy dyan, sila Adam, Eve po yun, yung pinanggalingan ng kasalanan dun sa Garden of Eden. So, dun pumasok po ang kasalanan. At napasa na po ang kasalanan sa lahat ng tao sa buong mundo. At ang kamatayan dumating sa tao dahil sa kasalanan po. At ang lahat ng tao ay salin-salin ng kasalanan sa bawat lahi. Ngayon, ang kasalanan ay ito po, for that all have sinned. Ang lahat ay nagkasala sa Diyos. So lahat ay born sinners, wicked, evil, at simple nature. Head to toe po, born evil ang tao. Sabi po ng verse na ito. At kaya hindi po kaya ng tao magbago. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. So yan po yung identity ng tao. Born sinners, wicked. Minanang kasalanan. Kay Adan, Eva po. So ngayon, ito naman po, malalaman pa naman po natin yung paraan para ang tao pumaligtas po diyan. Ito po, sabi ng Hebrews 10:14 po, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So nakalagay po diyan yung one offering po na yan, si Jesus Christ po yung tinutukoy diyan. Siya po yung napako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw, nagbayad ng ating kasalanan do sa krus ng Kalbaryo ng dugo buhay niya. Kung tatanggapin po natin yon, i-accept natin, magbibilib tayo, magtitiwala tayo na namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. Ito po sabi ng Bible, magiging perfect tayo forever at malinis na at wala nang kasalanan at ligtas na. Dahil kay Jesus po yun, no? Kaya tayo naging malinis at walang kasalanan at pinawalang sala dahil sa sacrifice po ni Jesus, ginawa niya sa krus, kaya tayo naligtas sa gospel po ni Jesus. So ang gusto lang po ng Panginoon sa atin, magrepent, magsisi, and then tanggapin po natin yung buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos sa atin na si Jesus Christ po. I-accept natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na magligtas sa atin, yung death, burial, and resurrection niya. At i-accept din natin, magtiwala tayo, magbilib tayo kay Jesus Christ bilang Lord and Savior natin. At ang mangyari po, pangako ng Diyos dyan sa verse, ay perfect na forever at wala nang kasalanan, malinis at saved na. Yun po yan, ang pangako ng Diyos, no? So yun po ang gospel. Salamat.